At meron din hong meron din mga inchik naman. Dayuhan ito yung sa Dasmariñas Village, di ba? Foreigner. Dito naman sa Parañaque, merong mga nagpakalat-kalat na baliwala sa kanila ang ika nga po mga ipinatutupad na protocol. May mga armadong mga inchik. 44 na inchik po ito. At 9 na Pilipino na inaresto ng Parañaque City Police noong pong Sabado. Pagkatapos na sila po ay makatanggap ang pulis ay makatanggap ng ulat na ito pong mga nasabing inchik na ito na armado ay nakitang pag-alagala dyan po sa Naiya Road. Legal na pogo yan. Diba? Yan yung sinasabi natin gumagamit ng mga illegal na lisensya ng pogo. Yung service provider. Kunyari, service provider, pagka meron na silang certificate ng bilang service provider ng pogo, hindi pogo gambling operation ng kanilang permit, kundi service provider ng pogo. Pagka nabigyan sila nun, ang ino-operate, pogo. Kumbaga, yung service provider, ano ba yan? Yung mga nagke-cater sa pogo. Pwedeng restaurant yan. Pwedeng prostitution din yan. Pwedeng parang call center yan. Pero ni-raid po At may mga barel, Take note. Buti hindi na baril itong mga to, no? Kawawa naman yung sundalo. Yung sundalo na baril, Pero pag-uusapan natin yan dahil may mga batas, mga kaibigan, yung mga yang ating pong ibinabalitang yan. Meron ding sinalakay ng mga otoridad. Ang napanood natin sa telebisyon kanina, ito naman po mga kaibigan, ospital para sa mga inchik na hindi otorisado. Nakita na ninyo. Kaya nagtataka yung mga inchik dito sa Pilipinas Tsaka yung ibang dayuhan na rin. Bakit ang mga mamamayang Pilipino mas marami yung hikahos? Mas maraming miserable ang buhay. Ang ganda ng Pilipinas, hindi ho ba? Ang daming pwedeng pagkakitaan dito. Nagtataka sila, pag sila pumunta rito, nagsisiyaman sila Tapos sa mga Pilipino, hindi umuunlad ang pamumuhay. Sa Parañaque din pala itong ospital na binabanggit natin na sinalakay kanina ng mga otoridad. At doon po nahuli mga gamot. Gamot sa sexually transmitted disease o diseases. Merong gamot laban sa AIDS. At merong gamot laban po sa COVID-19. Pero sinasabi po ng Malacanang mga kaibigan, ang Philippine Offshore Gambling Operators o Gaming Operators at iba pang uri ng sugal ay hindi pa raw po pinapayagan even in areas under general community quarantine. Kahit daw po dun sa mga lugar na ika nga po medyo nabawasan na yung pong paghihigpit. Bawal pa rin daw yan at hindi pa rin pinapayagan.
Ito, nung isang araw pa yata sinabi ito eh. Bueno, mga kaibigan, yan po'y ilan lamang sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Isipin ninyo, may secret health facility o ospital may karatula pa na Chinese hospital eh. Pero nakapagtataka nung salakayin, bakit walang nakuha? Walang nahuli. Araw-araw nakikita yan ng mga inchik doon. Sipin mo, may sarili silang ospital ng COVID-19. Wala tayong kamalay-malay. Kung sila nga talaga nagkakalat dito, nang hahawa ng sakit na yan, di ho ba? Pero lahat ng gamot nandun lalo sa sakit sa babae. Sexually transmitted diseases. Yung sa tulo, ano yan? Anong kababalaghan yan? Diyan sa Baklaran. Wala nakakaalam, hindi authorized ng Department of Health. Paano sila nakapagtayo ng parang ospital o medical facility, health facility? Exclusive for Chinese nationals. At hindi mga rehistrado ang mga gamot. Ba't buhay pa yung mga yan? Nagduda yung mga tao ron buti pa yung mga tao ron alerto, ano po. Sabi ko sa inyo pagkayang mga facilities na inuukupahan ng mga inchik na dayo rito, ito yung mga genuine inchik, yung mga GI. Pagka yung mga inuupahan niya, nirerenta, tinitirahan na mga lugar at yung mga pogo na yan, pag sinalakay ng pulisyano ng mga otoridad, merong mahuhuli yan na mga illegal. Tingnan ninyo ito, may mga baril. Ayaw gawin hindi magalaw Hindi natin malaman kung ito'y makakalusot itong 44 na hinuli diyan po sa Baklaran, sa Parañaque, itong inchik na sinalakay ng mga otoridad. Isipin ninyo, meron ng napabalita na ito mga inchik na to, meron din silang target range, di ba? Shooting range. Baril. Nakapagtataka nga ako, ang daming tinutukhang. Pero hindi ni-mention. Nagtataka ako sa mga authority. Samantalang alam natin, lalo na yung droga, yan shabu. Sa inchik galing yan sila meron yan Katunayan, may mga ilang okasyon na nahuli. Insidente na naaresto itong mga pulis o itong mga inchik na involved sa anumang insidente. Diba, pinakahuli sa Maynila, yung tinakbuhan yung mga pulis, hinabol ng mga pulis. Nung masakote na siya, may nakuhan shabu sa kanyang sasakyan. Diba? At saka, alam na alam yan, basta't ang mga kargamento galing ng China, diyan kalimitan. May kasamang shabu. Hindi ho ba? Ang mga gumagawa ng shabu na nandito sa Pilipinas, mga chemist, mga Chinese din Pero minsan, nagtaka tayo, hindi sumagi yata sa isip ng mga otoridad natin na mga ito, kung may mga illegal, kilala sila sa ganyan, notorious sila sa illegal, hindi ba lang yun, logical na hindi sila nagkakaisip na puntahan, sitahin itong mga bahay na ito, pasukin ito kung meron silang mga itinatagong illegal, katulad ng baril o droga.
Wala eh. Wala nag-iisip eh. Ito hong sinalakay, mga kaibigan, nahuli pala, ito munang nahuli, na mga POGO workers. Ayon po sa report ng pulis, sila inaresto ng mga pulis itong 44 na inchik. Matapos salakayin yung kanilang illegal na Philippine Offshore Gaming Operation sa Parañaque. Ngayon, pagkatapos na sila maaresto, inalam napag-alaman ng mga pulis, mga kaibigan, na wala sila sa listahan ng mga authorized na mag-operate nitong POGO. Wala ang pangalan ng kanilang kumpanya na lisensyadong POGO sa Parañaque. Ayon ho yan doon sa hepe ng Parañaque City Police. Ngayon, alam ba ninyo, nahuli nakuha sa kanila ng mga pulis. Bukod sa 36 na mga kagamitan sa sa POGO, laptop, computer, meron bukod sa pera, merong mga barel. 5 barel. Mga kaibigan, 5 ang barel. Hindi ho isa, 5. Ba't sila may barel? Ano yan? Lisensyado. Imposible lisensyado yan. Incheck, magkakaroon ng barel. Mga kaibigan. Hindi lamang protocol itong, hinabol yan, nireport yan ng mga residente. May nag-report sa kanila. Kaya lamang nag-responde yung pulis. Mga kaibigan. At tapos tumakbo, sinundan ng mga pulis, hinabol sa loob ng building. Yung pala, illegal yung kanilang POGO. Yan. Ewan natin kung ano mangyayari dito, kung ito'y makalalaya ba itong mga hayop na ito, mga kaibigan. Illegal possession of firearms, illegal gambling, at saka, illegal gambling, mababa lang yun eh. Pero yung illegal possession of firearms, mabigat yung kaso na yun. Ang piyansa niyan, malaki. Ewan ko dito sa quarantine protocols, yung paglabag dyan. Gaano kabigat ang kaso niyan? Si Coco Pimentel nga, walang kaso hanggang ngayon eh. Puro imbestiga lang eh. Kunyari. Eto pa. Ngayon, kanina lumabas din sa television, ito nga pong, ano tawag dito, yung ospital din ng Inchik. Ospital ng Inchik. Ito'y sa Parañaque rin. Sa Baclaran, mga kaibigan. Akalain ninyo, pinasok din ito, sinalakay ng mga otoridad. Ito'y inireport din ng mga residente at ng barangay sa kapulisan, sa authorities. Kaya lamang sinalakay itong ospital ng Inchik at nakuha nga po doon mga gamot. Bukod sa sila walang lisensya, illegal health facility, exclusive para po sa mga Chinese nationals. Hindi po mga rehistradong gamot para sa coronavirus 2019. And sexually transmitted diseases medicine, mga kaibigan, ang natagpuan. Ayan. Ito ho'y sa Baclaran. Saan kaya itong sa Baclaran, mga kaibigan? Meron ding mga medical equipment. May treatment beds. Parang ospital na eh.
Meron pang butika, sa loob nitong ospital na to, na doon nga natagpuan din, mga Chinese, labeled in Chinese characters, yung pong mga gamot na walang English translation. So sila lang nagkakaalaman kung saan gamot yun, ano. Yung iba, aalamin pa kung saan gamot yan kasi nakasulat sa inchik. Napansin ko lang nung kasalukuyang kinakausap yung isang inchik na inabutan doon, wala naman daw inaresto eh. Pero yung kinakausap nilang inchik, habang kinakausap ng mga otoridad, nagse-cellphone, nagko-call a friend, mga kaibigan. Sino kaya ang tinawagan nun? Kaya walang naaresto. Mga kaibigan, di nga natin alam kung may mangyayari dito. Ayon po doon sa health officer, yan daw Chinese health facility, para lamang, nag-accommodate lamang ng mga pasyenteng Chinese national. At posibleng kasama nga rito, kabilang na yung mga offshore workers. Apparently, sabi they treat their own. Sila naggagamutan doon, inchik sa inchik. Madaming nakakakita na maraming pumupunta, kumukuha ng gamot, at may pumapasok in and out, nakadextrose. Naku, isipin ninyo. Yan ba kasama sa minomonitor ng DOH? Siguradong hindi. Kasi inchik to eh. Sila lang eh. Mga kaibigan, ilan dyan na may COVID? Yan ang tanong. Bakit hindi yan dinadala sa pangkaraniwang ospital? Bakit kinakailangan nilang magkaroon ng sariling ospital? Yan ako, mga kaibigan, unregistered yan, Hindi rehistrado yan, mga yan. Naglalabas-pasok daw po doon, may mga nakadextrose pa eh. Mantakin ninyo yun. Paano ngayon kung meron dyan na mga pasyente na positive sa COVID? At saka ito, tugma-tugma na, di ba yung mga nahuhuling prostitusyon? Kaya dito may mga gamot din laban sa tulo, sakit sa babae, mga kaibigan. Ayun nga dun sa mga natagpuang gamot. Sabi nung barangay chairman, yan daw facility, malamang na ginagamit din sa human trafficking. Considering the unregistered medicines for STDs found inside the building. Ibig na tinutukoy dito, mga prostitution. Hindi malayo na ito mga gamot na ito ay ginagamit din sa human trafficking para magamot yung mga kababaihan. Baka dyan nagpapa-check up. Yung mga prostitute na, ang daming prostitution dyan sa Parañaque ng mga Chinese. Nasa malalaking mga building. Di ba, yung na-discover, yung hindi pa nga natatapos na building dyan sa Ross Boulevard, ni-raid ng polis. Asa na yung mga yun? Sangkaterba yung mga prostitute na babae doon. Mga kaibigan, hindi tumitigil, ano po, ano ginagawa ng armed forces natin? Hindi ba lahat ito tsaka ng pulis? Kung hindi pa nagreklamo yung mga residente ron, walang intelligence. Di ba dapat, halimbawa, yung possible threat ng invasion sa Pilipinas, di ba dapat may intelligence ang
ng armed forces, meron yan. At saka meron tayong tinatawag na intelligence community. Ano yan? Iba-ibang sangay ng ating law enforcement agency. Hindi ho ba? Meron pa tayong National Security Office o agency. Kaya nga meron tinatawag na National Security Advisor. Ano yan? Hindi alam kung gaano na ang estado ng seguridad ng ating bansa ngayon. Mga kaibigan. Diba, matagal na natin sinasabi, kung may baril yung pumatay ng kapwa nila Inchik dito, may ID pa nga ng People's Liberation Army ng China. Hindi ba? Binaril nila yung dalawang kasamahan nila. Nahuli ng... Asan na yun? Nakapatay, patay yung isa. Di ba? May baril. Tapos shabu. Sa kanila kwan yan Lalo na pogo. Mga nagtatrabaho ng 10 oras ng gabi. Yan ang kailangan nila para sila lumakas para hindi sila antukin, mga kaibigan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga lugar na kung saan naninirahan yung mga yan, bakit yan? Hindi sumagi sa isip ng mga otoridad natin, ng PIDEA, na magkandak ng lightning raid sa mga yan, tsaka sa mga pogo. Kita ninyo, ito pogo, illegal pogo operation, may mga barel pa sila. Saan nila gagamitin yon? Sige nga po, mga kaibigan. Kaya nakakatakot po. Isang araw, ni Boy Scout yata, wala na tayo rito sa Pilipinas Sipin mo, walang intelligence report ang Armed Forces of the Philippines tungkol sa possible threat na itong mga ito'y armado na. Ano ba? Ang Armed Forces of the Philippines ba natin naalala ko tuloy yung isang general dati. Minsan nagkakwentuhan kami. Panahong na wala siya sa pwesto, inalis siya may nabanggit ako sa kanyang malaking halaga ng salapi na natagpuan o naharang. Sabi niya, kung ako yun hindi ko na rin isosoli yun Hindi baling ano na sabihin nila sa akin sa laki nung amount. Pero at that time, hindi, baliwala na ngayon yung amount na yun. Ngayon, nung panahon magkausap kami, malaki pa yung amount na yun. Mukhang hindi mo na kayang ubusin sa tanang buhay mo. Pero ngayon, baliwala na yun sa mga magnanakaw ngayon. Sabi niya, kung ako rin ang sa akin na taon, na ako nakakuha ng pera na yun, aksidente lang, ikaw ang nakakuha ng pera. Hindi ko na rin isosoli yun. Sabi, hindi bali na kahit anong sabihin na ng publiko. Yan na ba yan? Mga kaibigan, dapat ang armed forces natin, di ba, hindi kayo dapat sumasali sa politika. Ang pangunahing responsibilidad ng ating armed forces of the Philippines ang kaligtasan, ang seguridad ng bansa at ng mamamayan laban sa anumang uri ng pananakop. Tapos ni kapirasong intelligence, wala tayo na may mga tinatago na palang baril ito. May sa panahon ni Marcos, walang ganyan mga kaibigan At saka ang militar noon, hindi pumapasok sa politika. Mga kaibigan, hindi namumulitika. Ito pa isang dahilan bakit ngayon merong mga pulis na, yun nga, malayo na dun sa ine-expect natin na dapat nilang maging asal, pakikitungo. Bakit ganon? Sumosobra na, merong occasion na
Katulad yun nangyari sa military, binarel, kita naman sa video. Pag sa video, talo na sila ron eh. Kung doon ibabase ang kaso, yung sinasabing imminent danger, laban sa pulis, wala yun eh. Meron ng jurisprudence eh. Di ba? Ang Korte Suprema eh. Kung hindi nakatutok yung baril, walang danger eh. Lalo pa yun, wala namang nakitang binunot. Umarte lang na may bubunutin, hindi mo alam kung may bubunutin o walang bubunutin. Hindi ba, mga kaibigan? At bali ba, sinasabi, wala namang baril ito. Siyempre, wala na sa serbisyo yan. Kung may baril yan, isusurrender niya na yung, obligasyon niya yun. Kailangan niyang i-account yung government issued na baril, di ba? Bakit nangyayari yan, mga kaibigan, sa palagay ninyo? Simple lang eh. Kasi ngayon, padrino system. Ang pulis, sa military, ganun din, napupwesto sila dahil sa koneksyon. Hindi ba? Kaya yung accountability, pananagutan nila sa taong bayan, kinalimutan nila eh. Ang napapalitan yun, accountability nila, doon na lang sa nakatulong sa kanila para sila malagay sa pwesto. Kaya ganyan, yung mga pulis na mabababa lang ang rango, mga siraulo. Di ba? Anong basihan? Kung matandaan ninyo yung Ninja Cups, lahat ng gagawin nila tama eh. Kasi yun ang sasabihin nung kanilang padrino na nakikinabang sa kanila. Na kaya sila naipwesto, yun ang nakikinabang sa kanila. Padrino system na eh. Natatawa nga ako yung SAP natin ngayon. Ang nagli-leader ng SAP natin ngayon Major General ang rango, di ba? Talagang ang rango ng General ngayon, 2.5 Isipin mo, SAP, Special Action Force, Major General lang nakaupo na hepe. Bakit ganon? Nung itayo yan Alam niyo ba kung sino nagtayo ng Special Action Force? Naging unang hepe niyan? Si General Abilino Rason. Mga kaibigan, anong rango niya nun? Major Major Hindi Colonel, Major. Major lang. Isipin ninyo, ngayon na nakaupo, Major General. Anak ng tutsang Bakit? Sa dami ng general, wala naman pwesto, sobra general. Kaya ang mga pulis ngayon, makikita mo, pati may ilan-ilan sa sundalo, mga ilan-ilan yan. Diyan maniniwala ako. Sa sundalo, konti iskalawag dyan. Pero sa pulis, hindi na konti yan. Konti na lang yung matino dyan. Mga kaibigan, bakit? Kaya lahat ng gagawin tama. Ito, alam nyo, ang isang mali sa pulis ngayon, kahit halimbawa itong sa Dasmariñas Village, kahit sabihin mong mali yung residente ron, dapat ang salita ng pulis, hindi yung laban agad doon sa civilian. Hindi dapat ganon. Kasi ang accountability nandoon sa pulis Yun ang umpisa Kung ikaw nasa gobyerno, nasa iyo yung accountability. Wala binibigay mo kaagad yung kasalanan agad, nakaatang na ron sa sa civilian sa publiko Hindi pwedeng ganon. Lalabas naman ang katotohanan kung hindi mo ididiin ka agad yung publiko. Dapat,
doon pa lang ipinakikita ninyo na may pagpapahalaga kayo sa inyong tungkulin. Hindi ganun ang pananalita. Walang kasalanan yan. Ay, hindi ganyan. Ngayon ko na lang naririnig yung ganyang mga, walang kasalanan yan. Ay, hindi pwede yun. May nangyari, walang kasalanan. May krimen, walang kriminal lagi. Yan ang nangyayari. Bakit? Padrino eh. Hindi maglalakas loob ng isang mabababang, wala nga ranggo eh. Mga kaibigan eh. Isipin mo, ang lalakas ng loob. Di ba? Bakit? May padrino eh. May magpoproteksyon eh. Alam nila na yung maling gagawin nila, tama yun eh. Ginagawa nila, sinasanay na nila ang tao. Itong mga padrino nila, sinasanay nila ang tao na laging tama gagawin nila, kahit mali. Yun ang dapat baguhin. Paano mo babaguhin yun? Kailangan maayos ang pakikitungo ninyo. Ano mapapala ninyo? Sige nga, doon sa pinalilitaw, ang gagawin mo kaagad na first impression lahat ng gagawin mo, ikaw lagi tama. Mali, di ba? Pagka ganon, wala na. Wala na tayong gustong baguhin. Pinalalala na natin ang sitwasyon para maging tama kayo lagi. Total sa korte pa naman yan. Kung magdidemanda ka, sa korte pa pag-uusapan yan. Gaano katagal yun, mga kaibigan? Sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget, ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, pagungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik
sa pera, kaman sa kwata. Tigilan niyo na ang kurang siting-siting, pagkat kayo na ay buking-buking. Huwag ka rin sa pera, baka kayo makama. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, kaman sa kwata.